Naperwisyo po maraming pasahero dahil sa mga kanseladong biyahe ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Bunso dito ng preventive maintenance sa pasilidad na tumutulong sa pagmando ng mga eroplanong aalis at lalapag sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa Pasay City, may ulat on the spot si Dante Perello. Dante? Yes, Rafi, Pia, tinatayang nasa mahigit 100 na nga ang bilang ng mga delayed at canceled flights dito sa NAIA dahil sa kanilang preventive maintenance procedure ng Manila Radar Facility. Alauna kaninang madaling araw ng simula ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang 30-hour preventive maintenance procedure sa Manila Terminal Radar Approach Control Facility. Nabasehan ng air traffic controllers para ligtas na maka-take off at makalanding at upang hindi magkabanggaan ang mga eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. 5 taon na raw kasi ang nakalipas ng huling isagawa ang preventive maintenance procedure sa Manila Radar Facility. Magandang pagkakataon na rin daw ito dahil inaasahang dadagsa ang mga pasahero ngayong nalalapit ang holiday season. Pero dahil maraming flights ang delayed o tuluyan ang nakansila dahil sa isinagawang maintenance, hindi naiwasang mainis ng ilang pasahero tulad na lamang ng 7 buwang buntis na si Mercy. Kararating lang niya galing Dubai at pauwi sana ng Bacolod kaninang 10:45 ng umaga pero kansilado ang kanyang flight. Inalok raw siya ng rebooking sa October 25 pero di siya pumayag kaya nabigyan ng 5:40 flight ngayong hapon. Nakakainis siya kasi sa condition ko, which is I'm pregnant and I need really to arrive on time sa dapat kong puntahan na lugar sa destination ko. So, kaso wala kaming magagawa at sinasabi nila na walang available flight nga talaga na tutugma dun sa schedule na pinabook namin na 10:45 or 11 something na kung i-change man nila. Dapat sa oras na mas malapit dun sa time na binigay nila na option dun sa nung nag-online booking kami. Si Susan naman na pauwing Iloilo ilang beses ring rescheduled ang flight. Kasi tumawag nga yung Cebu Pac sa akin. Sabi, ma'am, pwede mo naman revoke yung ticket mo. Sabi ko, kasi bubuto ako, hindi pwede. O sige, sabi niya, pili ka na lang kung anong oras. Kasi mayroon kami, available 1:30. Di sabi ko, 1:30 na lang. Ang iba naman, naiintindihan ang sitwasyon lalo na't para sa kabutihan din ito ng publiko. Okay na lang po kasi wala naman kaming mga gagawa pag ma-risk di ba? Okay na lang din po yun. At least safety po yung mga pasahero. Okay lang po. Para sa na din naman natin yan, kapakanan din naman ng tao yan. Kaya safety first, di ba? Ayon naman sa pamunuan ng Palat Cebu Pacific, inabisuhan nila ang kanilang mga kliyente ilang araw bago ang rescheduled o canceled flights sa pamamagitan ng email at telepono. Ang mga hindi raw nakakaalam ukol rito maaaring hindi na contact dahil sarado ang telepono o kaya naman walang iniwang contact details. Gayunman, may contingency plan naman daw sila kung saan naka-standby ang kanilang mga airline staff para mag-assist sa mga apektadong pasahero. Rafi, Pia, alas 7 ng umaga bukas inaasahang matatapos itong preventive maintenance procedure sa Manila Radar Facility. Samantala sa mga oras na ito ay mahaba na yung pila ng mga pasahero dito sa loob ng NAIA Terminal 3. At yan ang mainit na balita mula rito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Rafi. Dante, meron ba tayong bilang kung ilan talaga yung flights na naapektuhan ngayong araw na to at ilan yung bilang ng mga lumilipad kada araw dyan sa NAIA? Actually, Rafi, normally ang sabi sa atin ng CAAP nasa 44 flights daw per hour ang talagang lumilipad mula rito. Pero tinrim down niya nila ito into 40 to 50%. Kaya nasa 22 na lamang daw yung pinapayagang lumipad sa mga oras na ito. Kanina yung huling figures na nakuha natin bandang alas 8 ng umaga ay nasa 80 o mahigit 100 na nga yung bilang ng mga canceled flights. Kasama na rin dyan, Rafi, yung mga na-delay. So Dante, majority pa rin ng mga flights ay tuloy naman bagamat delayed lamang yung mga ito, Dante. Tuloy naman, Rafi, nagkaroon lang ng rescheduling dahil yung iba imbis na sa umaga ay napunta ng hapon. Pero syempre, yung iba nga ay kailangang i-rebook o maghintay pa ng mga 2 araw bago sila tuluyang makalipad. Dahil nga kailangan gawin to, Rafi, kasi para bigyang daan yung pagkukumpini dito sa Manila Radar Facility. Kasi ang mangyayari nga, Rafi, ay hindi lahat ma-accommodate itong mga papalapag at pa-take off na aeroplano dahil nga dito sa ginagawang maintenance upgrade, Rafi. Okay, maraming salamat, Dante Perello.